Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok ng Kanluranin, may magamang kilala sa kanilang kasipagan at kabutihang loob, sina Mang Lando, isang matandang magtutuba, at ang kanyang kaisa-isang anak na si Tonyo, isang binatang 16 na masipag, matalino at may mabuting puso. Sa bawat umaga, habang ang hamog ay sumasayaw pa sa mga dahon ng niyog, makikita na agad silang umaakyat sa mga punong niyog. May taglay na lata ng kawayan, gulok at lambanog na sisidlan. Si Mang Lando ay kilala sa buong baryo hindi lamang sa lasa ng kanyang tuba kundi pati na rin sa kanyang pagiging matapat at mapagbigay. Hindi siya nagkakait sa mga kapitbahay na walang maiulam. Kahit sa konting tuba, madalas ay libre kapag alam niyang gipit ang bumibili. Lumaki si Tonyo sa simpleng pamumuhay. Hindi man nakapag-aral sa mataas na paaralan dahil sa kakulangan sa pera, ay likas naman siyang matalino at maparaan. Marunong siyang gumawa ng mga kagamitang mula sa kawayan, tulad ng mga basket, walis, at mga patungan ng palay. Sa tulong ng kanyang ama, natuto rin siya ng mga lumang kwento at alamat ng kagubatan, kabilang ang tungkol sa mga engkantong matagal nang pinaniniwalaan sa lugar. Anak, alalahanin mo, huwag kang maglalakad sa kagubatan pagpatak ng dilim. Paalala ni Mang Lando isang gabi habang sila'y nakaupo sa ilalim ng punong mangga, pinapalamig ang kanilang katawan mula sa buong araw na pagtituba. Bakit po, Itay? May aswang ba o maligno? Tanong ni Tonyo, sabay ngiti. Hindi, anak. Hindi lahat ng nilalang sa gubat ay masama. May mga mabubuting engkanto rin. Pero sila'y likas na mahiwaga. Kailangan ng paggalang. Sa lugar nila, tayo'y mga bisita lamang. Napatahimik si Tonyo. Isa siya sa mga batang palaisip at malapit sa kalikasan. Maraming beses na rin siyang nakaramdam ng tila ba may mga matang nakamasid sa kanya tuwing siya'y mag-isa sa kagubatan. Ngunit hindi niya ito pinansin. Para sa kanya, likas lamang ang takot ng mga tao sa hindi nila maipaliwanag. Kinabukasan, muling bumalik sa dating gawi ang mag-ama. Maaga silang gumising at nagtungo sa bukid ng niyogan sa gilid ng bundok. Habang pinapainom ni Mang Lando ang isang sanga ng niyog para maglabas ng bagong tuba, si Tonyo naman ay naghahanda ng lalagyan para sa mga naipong likido. Habang abala sila, napansin ni Tonyo ang kakaibang sinag ng liwanag sa may kakahuyan. Hindi ito ordinaryong sinag ng araw. Ito'y tila kumikislap at gumagalaw na parang sumasayaw. Itay, may nakita po ako, sabi ni Tonyo habang nakatingin sa gubat. Ano yon, anak? Parang liwanag. Hindi araw. Iba ang kislap at parang may laman ng hangin. Huwag mong puntahan. Alalahanin mo ang sinabi ko, sagot ni Mang Lando, sabay tingin sa direksyon ng liwanag na tila ba kinikilabutan. Ngunit sa kabila ng babala, hindi mawala sa isip ni Tonyo ang kakaibang sinag. Nang gabi ring iyon, habang mahimbing ang tulog ni Mang Lando, tahimik na bumangon si Tonyo. Dala ang kanyang itak at isang maliit na lampara, tinungo niya ang gubat kung saan niya nakita ang misteryosong liwanag. Sa bawat hakbang niya sa masukal na daan, parang mas lumalalim ang kanyang naririnig. Huni ng ibon na hindi niya kilala, pagaspas ng hangin na tila may ibinubulong at malamig na dampi ng hangin na para bang may yumayakap sa kanya. Pagdating niya sa isang maliit na clearing, doon niya nakita ang hindi niya inaasahang tanawin. Isang nilalang na may makintab na buhok na parang gintong sinag. Suot ang damit na yari sa dahon at bulaklak at may mga matang parang inilawan ng buwan, isang engkanto. Tonyo, matagal na kitang hinihintay. Nanlaki ang mga mata ni Tonyo. Sa kanyang harapan ay isang nilalang na hindi niya maipaliwanag. Maganda, kakaiba at tila hindi sa mundong ito kabilang. Napaurong siya ng bahagya, hindi dahil sa takot, kundi sa labis na pagtataka. Sino ka? Usisa ni Tonyo, halos pabulong. Ngumiti ang nilalang.
Maging ang ngiti nito ay tila may dalang hiwaga at kapayapaan. Ako si Aria, isang tagapangalaga ng kagubatang ito. Matagal na kitang minamasdan, Tonyo. Sagot ng engkanto habang ang kanyang boses ay parang musika sa pandinig ng binata. Bakit ako? Tanong ni Tonyo habang patuloy ang pag-usisa sa paligid. Wala siyang makitang ibang nilalang kundi si Aria, ngunit ramdam niya ang presensya ng iba pa. Dahil ikaw ay may malinis na puso, hindi mo sinisira ang kagubatan. Lagi mong iginagalang ang kalikasan at higit sa lahat, ang pagmamahal mo sa iyong ama at sa inyong pamumuhay ay tunay. Hindi agad nakaimik si Tonyo. Hindi niya akalaing may nakamasid sa kanyang mga simpleng gawa, na ang bawat pag-iwas niya sa pagputol ng mga batang puno at paggalang niya sa mga hayop at mga lugar na sagrado sa matatanda ay pinahahalagahan pala ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Lumapit si Aria. Habang papalapit ito, unti-unting nagliliwanag ang paligid na parabang ang kanyang presensya ang nagbibigay ng liwanag sa dilim ng gubat. May misyon ka, Tonyo. Sa mga darating na araw, may pagsubok na darating sa inyo ng iyong ama. Ngunit huwag kang matakot. Ako'y narito para tumulong. Ngunit kailangan mo ring patunayan na karapat-dapat ka. Anong pagsubok po? Tanong ni Tonyo. Bakas sa mukha ang pagkabahala. Hindi ko maaaring sabihin lahat. Ang tanging masasabi ko, bantayan mo ang inyong paligid. May mga taong ang layunin ay sirain ang payapang pamumuhay ninyo. Ngunit kung ikaw ay magiging matatag, matalino at mapagpakumbaba, ang biyaya ng kagubatan ay mapapasayo. Ilang saglit pa'y lumakas ang hangin at tila sinimulang lamunin ng liwanag ang paligid. Pagkislap ng isang bughaw na sinag, nawala si Aria at naiwan si Tonyo sa gitna ng madilim na clearing, nanginginig hindi sa takot kundi sa dami ng tanong na bumabagabag sa kanyang isip. Pag-uwi niya sa kanilang maliit na kubo, nakita niya ang amang si Mang Lando na gising na at tila balisa. Saan ka galing, Tonyo? Akala ko'y may masama nang nangyari sa'yo. Galit ngunit halatang nag-aalalang tanong ng ama. Pasensya na po, Itay. May nakita po kasi akong liwanag kagabi. Hindi ko napigilang sundan. Pag-amin ni Tonyo. Napailing si Mang Lando. Hindi ko sinabi iyon para lang takutin ka. May mga lugar sa gubat na hindi dapat pinapasok. May mga engkanto roon, anak. Mga nilalang na kahit mabubuti, may sariling layunin. Alam ko po. At nakausap ko ang isa sa kanila. Aria po ang pangalan niya. Halatang nagulat si Mang Lando. Aria? Bulong nito. Iyon ang pangalan ng engkantadang bantay ng kagubatan noon pa mang bata ako. Akala ko'y alamat lang siya, pero kung totoo ang nakita mo, napahinto si Lando. Tumingin siya kay Tonyo na tila ba mas lalo siyang nag-alala. Anak, kung totoo ngang Aria ang nakausap mo, dapat tayong maghanda. Hindi siya nagpapakita ng basta-basta. Kapag siya'y nagpakita, ibig sabihin may malaking pagbabagong darating. Natahimik si Tonyo. Ang puso niya'y puno ng takot, pananabik at hiwaga. Anong klaseng pagsubok ang sinasabi ni Aria at anong uri ng tulong ang maaari niyang ibigay? Kinabukasan, habang sila'y bumalik sa pagtituba, napansin nilang may mga bagong taong dumating sa kanilang baryo. Mga banyagang may bitbit na sukat, mapa at mga dokumento. May dalang malaking sasakyan at mga kagamitang tila para sa konstruksyon. Sino kaya sila, Itay? Tanong ni Tonyo habang pinagmamasdan ng mga bagong dating. Hindi ko alam, pero kung may bitbit silang papel at gamit, baka may binabalak sila sa lupaing ito. Habang lumilipas ang oras, mas lalong tumitindi ang kutob ni Tonyo. Ang pagsubok ay parating na. Lumipas ang ilang araw mula nang dumating ang mga banyagang kalalakihan sa kanilang baryo.
Likas sa mga taga rito ang pagiging mausyoso at mapagmasid, kaya't mabilis na kumalat ang balita. Ang mga dayo ay mga kinatawan daw ng isang kumpaniyang nagbabalak gumawa ng resort sa paanan ng bundok, ang lugar kung saan naroon ang niyugan ni Mang Lando at Tonyo. Sa umpukan ng mga matatanda sa tindahan ni Aling Meli, isa sa mga pinakamatagal na naninirahan sa baryo, na pag-alamang bibilhin umano ng kompanya ang ilang bahagi ng kagubatan at niyugan upang gawing pasyalan, hotel at parke. Maraming residente ang natuwa. May ilang inalok ng pera, may mga binigyan ng paunang bayad at may pinangako ang trabaho sa hinaharap. Ngunit si Mang Lando ay hindi nanggaling sa ganitong pananaw. Tumayo siya sa gitna ng pulong ng mga mamamayan sa barangay hall at buong tapang na tumutol. Ang lupaing ito ay hindi basta lupa lang. Ito ay tahanan ng ating mga ninuno, ng ating kabuhayan at ng mga nilalang na matagal nang naninirahan sa gubat. Kapag sinira natin ito, hindi natin alam ang magiging kabayaran. Ngunit hindi lahat ay sumang-ayon. May mga nagsimulang questionin si Mang Lando. Di huwag kayong pumayag, pero huwag nyo kaming pigilan, Mang Lando, sabi ni Kaberting, isang kapwa magtutuba na naakit sa alok na pera. Mas gusto ko pa yung may trabaho ang mga anak ko kaysa magtuba habang buhay. Sa isang sulok, tahimik na nakaupo si Tonyo. Ramdam niya ang paglalim ng problema. Alam niyang ang kagubatan ay hindi basta kagubatan lamang. Ito ay may buhay, diwa at mga tagapangalaga. Lalo niyang naalala ang sinabi ni Aria, bantayan mo ang paligid. May mga taong ang layunin ay sirain ang payapang pamumuhay ninyo. Kinagabihan, habang nag-uusap ang mag-ama sa ilalim ng kanilang kubo, ibinukas ni Tonyo ang kanyang saloobin. Itay, kung tatayuan nila ng resort ang kagubatan, saan pupunta ang mga engkanto? Saan kukuha ng kabuhayan ang mga gaya natin? Yan din ang iniisip ko, anak, sagot ni Lando habang nakatitig sa kawalan. Ang gubat, anak, ay parang katawan ng isang ina. Kapag sinira mo ang bahagi nito, ang buong katawan ay masasaktan. Biglang may kumaluskos sa may kakahuyan. Pareho silang napatigil. Nang tumingin si Tonyo, nakita niyang muli ang bughaw na sinag ng liwanag, ang palatandaan ng presensya ni Aria. Mabilis siyang tumayo at tinungo ang liwanag. Alam na ng kanyang ama kung sino ang kanyang sasalubungin. Sa gitna ng mga punong kahoy, lumitaw muli si Aria, ang engkantadang may gintong buhok at mata ng buwan. Tonyo, wika nito, ang kagubatan ay nasa panganib. Hindi lamang ang mga puno ang mawawala, kundi pati ang balanse ng kalikasan. May kapangyarihang natutulog sa ilalim ng lupang ito. Kapag ginising sa maling paraan, maaaring magdala ng kapahamakan sa lahat, tao man o di tao. Ano po ang magagawa ko? Tanong ni Tonyo. Isang hamak na binata lang ako. Wala po akong kapangyarihan tulad ninyo. Ngumiti si Aria. Hindi mo kailangan ng mahika. Ang kailangan mo ay paninindigan, tapang at puso. Ngunit upang makalaban sa mga may kayamanan at kapangyarihan, kailangan mo ng mga kaalyado. Simulan mong lapitan ang mga taong may malasakit din sa lupang ito. Itinuro ni Aria ang 3 punong kahoy sa paligid. Ang punong ito ay taguan ng matandang duwende na si Tomas. Siya ang bantay ng ugat ng kagubatan. Siya ang maaaring tumulong sa iyo. Ngunit hindi siya basta nagpapakita. Kailangan mo munang ipasa ang kanyang pagsubok. Anong klaseng pagsubok po? Tanong ni Tonyo. Iyon ay dapat mong tuklasin sa sarili mong paraan. Sagot ni Aria bago unti-unting naglaho sa liwanag ng mga alitap-tap. Kinabukasan, nagpasya si Tonyo na bumalik sa kakahuyan kung saan itinuro ang punong kahoy. Dala ang gulok, tubig at ilang pirasong pagkain, lumapit siya sa punong matanda at yumuko. Kung naririyan po kayo, Ginoong Tomas, hindi po ako kaaway.
Nais ko pong humingi ng tulong. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa kagubatan, para sa lahat ng nilalang dito at para sa kinabukasan ng aming mga anak. Ilang minuto ang lumipas. Tahimik ang paligid. Hanggang sa unti-unting umangat ang lupa sa paanan ng puno at mula rito ay lumitaw ang isang maliit, kulubot at maputing nilalang, si Tomas, ang duwende. Kung totoo ang sinasabi mo, Tonyo, bulong nito, handa ka bang harapin ang panganib? Handa ka bang isakripisyo ang sarili mo alang-alang sa kagubatan? Tumango si Tonyo, buong tapang. Kung ganoon, simulan natin ang pagsubok. Sa kalagitnaan ng tahimik na kagubatan, nakatayo si Tonyo sa harapan ng duwendeng si Tomas, ang bantay ng ugat ng kagubatan. Bagamat maliit at kulubot ang nilalang, dama ni Tonyo ang bigat ng kanyang presensya. Tila ba ang paligid ay tumigil sa paggalaw, ang mga hayop ay napatigil sa paghuni at ang hangin ay bumigat sa paligid. Ang pagsubok mo, simula ni Tomas, ay hindi laban ng lakas ng katawan. Ito ay pagsubok ng puso, isipan at katapatan. Tumango si Tonyo, walang alinlangang tumanggap ng hamon. Hinubad niya ang kanyang itak at inilapag sa lupa, bilang pagpapakita na hindi siya dumating upang makipaglaban, kundi upang makinig at matuto. May 3 bahagi ang pagsubok, paliwanag ni Tomas habang kumakaway ng kamay. Mula sa kanyang galaw, lumitaw ang 3 nilalang. Isang ulila ngunit matapang na batang kalabaw, isang may sakit na matandang uwak, at isang ahas na tila nasugatan ng buntot. Piliin mo kung sino ang unang tutulungan, ngunit mag-ingat, bawat isa sa kanila ay may dahilan. At bawat desisyon mo ay magbubukas ng landas na maaaring hindi mo na mabalikan. Muling tumingin si Tonyo sa 3 hayop. Una niyang nilapitan ang batang kalabaw. Ang mga mata nito'y puno ng takot ngunit nanlalaban. Halatang ito'y naiwan ng kanyang kawan. Sa paligid nito ay may mga bakas ng ahas. Tila baga ito ay nilalayuan ng ibang hayop dahil sa posibleng banta. Sige, bata. Bulong ni Tonyo habang tinanggal ang tinik sa binti ng kalabaw. Pinunasan niya ang sugat gamit ang sarili niyang panyo at saka nilagyan ng herbal na dahon na natutunan niya kay Mang Lando. Pagkatapos ay tinapik niya ito at sinabihang, "Makakabalik ka rin sa iyong kawan, huwag kang matakot." Sunod niyang nilapitan ang matandang uwak. Hirap itong huminga at mukhang may nahulog sa lalamunan nito. Agad niyang kinuha ang tubig sa kanyang dala at dahan-dahang pinainom sa ibon. Maya-maya ay nakabawi ito ng hininga at nakalipad ng kaunti, senyales ng pagbuti. Pangatlo niyang nilapitan ang ahas. Kahit may takot, hindi siya umatras. Maingat niyang sinuri ang sugat sa buntot nito. Hindi niya tinangka itong saktan o patayin. Sa halip, nilapatan niya ito ng dahon ng bayabas at niyuko ang ulo bilang paggalang. Alam kong nilalang ka ng maraming kinatatakutan. Pero tulad ng iba, may damdamin ka rin. Pagkatapos ng kanyang ginawa, biglang lumiwanag ang paligid. Naglaho ang 3 hayop at sa kanilang lugar ay naiwan ang 3 maliit na batong may ukit. Isang kalabaw, isang uwak, at isang ahas. Kinuha ito ni Tonyo at iniabot kay Tomas. Tumango si Tomas, bakas ang pagkamangha. Hindi lahat ng dumaan sa pagsubok ay piniling tulungan silang lahat. Ani ng duwende. Karaniwang isa lamang ang pinipili, ang pinakamadaling tulungan. Ngunit ikaw, hindi mo iniwan ang alinman. Ipinakita mong walang maliit na nilalang pagdating sa malasakit. Napaluwa si Tonyo sa sinabing iyon. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa dami ng aral na natutunan niya sa maikling panahon. Wala po akong kapalit na hinihintay. Gusto ko lang pong mapanatili ang kagubatan at ang aming kabuhayan. Ngumiti si Tomas. Kaya't ikaw ay karapat-dapat. Mula ngayon ako at ang aking lahi ay kakampi mo. Sa oras na kailanganin mo kami, ibulong mo lamang sa hangin ang salitang,
Bantay ng ugat, kami tumatawag, at kami darating. Biglang dumilim ang paligid. Muling sumingaw ang isang malamig na simoy ng hangin, at mula sa gitna ng kagubatan ay lumitaw si Aria. Dala ang isang uri ng baston na yari sa ginto at kahoy. Ito ang simbolo ng pagkilala ng kagubatan sa iyo, Tonyo. Anya, hindi ito armas para lumaban, kundi tanda ng iyong bagong tungkulin bilang tagapamagitan ng tao at kalikasan. Tinanggap ni Tonyo ang baston. Dama ang init at lakas nito sa kanyang palad. Bigla siyang nakaramdam ng pagdaloy ng enerhiya sa kanyang katawan. Hindi isang kapangyarihang mahiwaga, kundi isang malalim na koneksyon sa bawat puno, hayop at bulong ng hangin. Habang siya'y pauwi na, ramdam niya ang isang bagong responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat. Hindi na siya basta binata ng magtutubang si Mang Lando. Isa na siyang bantay ng kagubatan. At sa pag-uwi niya, sinalubong siya ng kanyang ama, nakangiti, ngunit may lungkot sa mata. Anak, wika ni Lando, ipinatawag tayo sa barangay. Pinagpapaliwanag tayo kung bakit tayo tumatanggi sa proyekto. At tila may banta sa atin. Nagtagpo ang tingin nila ni Tonyo. Ang laban ay magsisimula na. Kinabukasan ng umaga, maagang nagbihis si Mang Lando at Tonyo upang tumungo sa barangay hall. Kasama nila ang ilang kagawad at mga matandang residente ng baryo, kabilang si Aling Meli at si Katino. Sa labas ng gusali, naroon ang puting van ng mga dayuhang kinatawan ng kumpanya. Nakasuot ng mamahaling barong, may bitbit na mga laptop at makakapal na dokumento. Pagpasok ni Lando at Tonyo, sinalubong sila ng kapitan ng barangay, si Kapitan Ernesto, isang lalaking kilala sa baryo bilang dating sundalo, ngunit matagal na ring sinasabing sunod-sunuran sa sinumang may pera. Sa tabi niya ay nakaupo ang isang lalaking banyaga, may kasama pang 2 at isang abogadong lokal. Lando, Tonyo, salamat at dumating kayo, bungad ni Kapitan. Pinatawag kayo dahil kailangan nating malinawan ang inyong paninindigan sa proyekto. Ayon sa mga dokumento ng mga bisita natin, kayo ang may huling bahagi ng lupaing kailangang bilhin upang maisakatuparan ng proyektong Green Valley Ecotourism Site. Kapitan, hindi ko ibebenta ang lupa namin, mariing tugon ni Mang Lando. Hindi ito basta lupa lang. Doon kami nabubuhay. Doon din nakatira ang mga nilalang ng kalikasan na matagal nang nananahimik. Napatingin ang mga bisita. Ang banyagang lalaki na pinakamatanda sa kanila ay tumayo. I understand your sentiments, Mang Lando, sabi niya sa pabarok na Tagalog. But this project will bring jobs, tourism, and development. It will help your whole community. We are willing to pay you 10 times the market value. Hindi po ako nabubuhay sa halaga ng pera, sagot ni Lando, sabay tayo. Ang kalikasan ay hindi pwedeng bilhin. Ang kagubatan ay may buhay at may mga batas na mas mataas pa sa batas ng tao. Tahimik ang buong silid. Tila biglang lumamig ang hangin. Nagtagpo ang tingin ni Tonyo at ng isang abogadong mukhang pamilyar. Kung hindi ninyo ibebenta, singit ng abogado, maari kaming magsampa ng eminent domain o sa pilitang pagkuha ng lupa kung mapapatunayang ito ay para sa ikabubuti ng nakararami. Naganggit-ngit si Tonyo. Pero hindi ninyo alam ang kabuuan ng kagubatan. Hindi ninyo alam ang mga nilalang na mananagot sa pagkaubos ng mga puno, ng hayop at ng mga di nakikitang bantay. Nagtawanan ng ilan sa silid, lalo na ang isang kagawad. Anak ng tuba, engkanto pa talaga ang dahilan niyong mag-ama? Ay salamat sa aliw. Ngunit sa mga mata ni Mang Lando may apoy. Tumayo siya, tumingala at buong tapang na nagsalita. Hindi kami nagbibiro. Hindi man ninyo nakikita, may mga puwersang nagbabantay sa lugar na ito. At kapag ipinilit ninyo ang proyekto, hindi lang kami ang makakaramdam ng kaparusahan, kundi pati kayo.
Kinagabihan, habang nagpapahinga ang mag-ama sa ilalim ng punong mangga sa likod ng kubo, bumisita muli si Aria. "Narinig ko ang naging pagtatalo ninyo," wika niya habang ang hangin ay parang alon ng liwanag sa kanyang pagdating. "Hindi po nila kami pakikinggan," sagot ni Tonyo. "Pera ang iniisip nila, hindi puso, hindi kalikasan." "Marami ang bulag sa liwanag ng ginto," sagot ni Aria. "Ngunit hindi pa huli ang lahat. Sa susunod na kabilugan ng buwan, isang lumang ritual ang kailangang gawin upang panatilihin ang lakas ng kagubatan at mapalakas ang koneksyon nito sa mga tao. Ngunit kailangan ng 3 bagay: isang alay ng pag-ibig, isang sakripisyo ng puso, at isang panatang hindi matitinag." Napatingin si Tonyo. "Anong ibig sabihin yon?" "Malalaman mo sa takdang oras," sagot ni Aria. "Ngunit mag-ingat ka. Ang mga kalaban ay hindi lang mga may dalang papel at pera, kundi may mga taong may lihim na layunin. May ilan sa baryo ninyong may itinatagong kasunduan sa dilim." Bumigat ang pakiramdam ni Tonyo. Lalong lumalim ang kanyang misyon. Sa sumunod na gabi, habang naglalakad si Tonyo upang silipin ang niyugan, may narinig siyang pag-uusap sa may masukal na bahagi ng kagubatan. Dahan-dahan siyang lumapit at nagtago sa mga damuhan. Doon niya narinig ang pamilyar na boses. Si Kaberting, ang dati nilang kakilala at kapwa magtutuba, ay kausap ng isang lalaki na nakasuot ng itim at may amuletong pulang bato. "Siguraduhin mong hindi na makakapigil ang magamang yon," sabi ng lalaki. "Kapag nawala na sila, tuloy ang proyekto at makukuha natin ang tagong ugat ng ginto." Napahigpit ang hawak ni Tonyo sa baston na bigay ni Aria. May mas malalim pa palang dahilan sa likod ng proyektong ito. Hindi lang turismo, kundi paghahanap ng mahiwagang yaman ng kagubatan. At kung tama ang kutob niya, maaaring magising ang mas matandang kapangyarihang matagal nang natutulog sa ilalim ng lupa. Pagbalik ni Tonyo sa kanilang kubo, agad niyang ikinuwento kay Mang Lando ang kanyang narinig sa kakahuyan. Ang lihim na kasunduan ni Kaberting at ng lalaking may pulang anting-anting. Hindi lang pala proyekto ng turismo ang layunin ng mga dayuhan. Ang totoo, may hinuhukay silang sinaunang yaman sa ilalim ng kagubatan. Isang ugat ng ginto na sinasabing may kapangyarihang makapagbigay ng walang hanggang yaman at impluensya sa sino mang may hawak nito. "Anak, kapag nakuha nila ang ginto ng kagubatan, hindi lang lupa ang mawawala, pati ang balanse ng kalikasan," mariing wika ni Mang Lando habang sinisindihan ng lampara. "Hindi tayo papayag, Itay. Kahit tayo lang ang lumaban, lalaban tayo," tugon ni Tonyo, mahigpit ang hawak sa baston na bigay ni Aria. Kinabukasan, isang kakaibang liwanag ang pumuno sa kagubatan. Kabilugan ng buwan. Sa bawat dako, tila may aninong gumagalaw sa hangin. Mga alitaptap na may bughaw na sinag, mga puno na parang humihinga, at mga hayop na tahimik ngunit alerto. Sa ilalim ng punong balete, muling lumitaw si Aria, kasama sina Tomas ang duwende at 2 bagong nilalang, isang matandang diwata na si Dulaya at isang tikbalang na may matang gintong apoy, si Bagani. "Narito kami upang simulan ang ritual ng pagkakaisa, Tonyo," wika ni Aria. "Ngunit tulad ng sinabi ko, kailangan ng 3 bagay: pag-ibig, sakripisyo at panata." Lumapit si Dulaya at inilabas ang isang kristal na sisidlan. "Ilahad mo ang bagay na simbolo ng iyong pag-ibig," anya. Walang pag-aalinlangan, inilabas ni Tonyo ang panyo ng kanyang ina, ang natatanging alaala ng yumaong ginang na nagturo sa kanya ng pagmamalasakit sa lahat ng nilalang, tao man o hayop. Inilagay niya ito sa sisidlan. "Tanggapin ang kagubatan ng pag-ibig ng isang anak," bulong ni Dulaya. "Ngayon ang sakripisyo," sabi ni Bagani,
Handa ka bang isuko ang bagay na pinakamahalaga sa iyo bilang binata? Tahimik si Tonyo, ngunit pagkatapos ng ilang saglit, tinanggal niya ang kanyang itak. Ang itak ng kanyang ama, ang sagisag ng kanyang pagiging anak ng magtutuba. Ito ang gamit namin sa pagtituba, sa pagtataguyod ng aming kabuhayan. Ngunit kung kailangang mawala ito upang mailigtas ang kagubatan, isinusuko ko. Inilagay ang itak sa harap ng punong balete. Agad itong sinipsip ng lupa na tila ba tinanggap ng kalikasan ng kanyang handog. At sa huli, lumapit si Aria at tinanong, "Tonyo, handa ka bang mangako na itataya ang iyong buhay, hindi lang sa laban na ito, kundi sa panghabambuhay na pag-aalay sa kagubatan?" Tumango si Tonyo, hindi nangingimi. "Sa harap ninyo, sa harap ng kagubatan, at sa ngalan ng aking ama at mga ninuno, ako si Tonyo, anak ni Lando, nangakong magiging tagapangalaga ng gubat, ng niyugan, ng bawat nilalang na nananahan dito. Kahit ako'y masaktan, mamatay, hindi ko ito ipagkakait." Biglang lumiwanag ang paligid. Ang tatlong alay ay naglaho at napalitan ng isang gintong ugat na unti-unting tumubo sa paanan ng balete. Ito ang tunay na ugat ng ginto, hindi material, kundi espiritual. Isang sagradong biyaya na nagbibigay lakas at balanse sa kagubatan. Ngunit habang sila'y nagdiriwang, biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na pagsabog mula sa kabilang bahagi ng gubat. Umuga ang lupa. Napasigaw ang mga hayop. Dumating ang masamang balita. Sinimulan na ng mga dayuhan ang paghuhukay. Sa kabilang bahagi ng gubat, hawak ang isang makinang pambutas. Pinamunuan ng lalaking may pulang anting-anting ang paghuhukay. Kasama niya sina Kaberting at ilang armadong tauhan. Dito raw nakabaon ang ugat ng ginto. "Huwag titigil hanggat hindi nyo nahuhukay." Sigaw ng lalaki na tinatawag ng ilan sa kanyang grupo bilang Don Marcelo. "Hindi ba delikado ito? May mga kwento-kwento sa lugar na to?" tanong ni Kaberting. Ngayon ay bahagyang kinakabahan. "Kwento lang yon ng mga tanga. Wala tayong pakialam sa engkanto. Ang importante, makuha natin ang yaman." Ngunit sa unang pagtama ng makina sa lupa, isang malalim na ugong ang nagmula sa ilalim. Tila ba nagising ang isang matandang kapangyarihan, isang nilalang na hindi dapat ginambala. Balik kina Tonyo. Nagsimula na sila, bulong ni Aria. At sa kanilang pagkakamali, maaaring hindi lang kagubatan ang mapahamak, kundi ang buong baryo. "Paano natin sila pipigilan?" tanong ni Tonyo. "Hindi mo sila kayang labanan mag-isa. Kailangan mong gisingin ang lakas ng kalikasan at ang paniniwala ng mga tao. Kahit hindi sila naniniwala. Kapag nakita nila ang katotohanan, hindi na nila kakailanganing maniwala. Mararamdaman nila ito." Tumango si Tonyo. "Kailangan kong bumalik sa baryo. Kailangan nilang malaman." Ngunit bago siya makaalis, nilapitan siya ni Tomas at iniabot ang isang sangkal na yari sa pinaghalong ugat, dahon at bakal. "Bitbitin mo ito. Ito ang sangkap ng kagubatan. Hindi ito armas. Ito ay proteksyon." At sa kanyang pagtakbo pabalik sa baryo, alam ni Tonyo, ang laban ay hindi na lamang laban ng isang anak ng magtutuba, kundi laban para sa kalikasan, para sa bayan, para sa kinabukasan. Tumakbo si Tonyo sa makipot na landas ng kagubatan, dala ang sangkal na iniabot ni Tomas, isang sagradong anting-anting na gawa sa pinaghalong ugat ng balete, dahon ng dapdap at tipak ng bakal mula sa sinaunang meteorong nahulog daw noon sa bundok. Habang tumatakbo siya, sumasabay sa kanya ang hangin, tila ba tinutulak siyang bilisan pa. Pagdating sa baryo, agad siyang nagtungo sa plaza kung saan naroon ang ilang barangay tanod, mga kabataan at matatandang nag-aalala sa malalakas na pag-ugong mula sa kagubatan. Nabalita na ang nangyayaring paghuhukay sa niyugan ni Mang Lando.
Tonyo, anong nangyayari? Sigaw ni Aling Meli habang hinahawakan ang kanyang rosaryo. Nagising na po nila ang kapangyarihang matagal nang natutulog sa ilalim ng kagubatan. Sagot ni Tonyo habang humihingal. Hindi ito basta yaman. Ito'y ugat ng lakas ng kalikasan. Kapag nasira, babaligtad ang mundo natin. Lindol, tagtuyot, sakit. Lahat ay kasunod. Engkanto na naman? Sigaw ng isa, si Kapitan Ernesto, na lumalapit na kasama ang ilang kagawad. Hindi mo ba alam, Tonyo? Gagawin kitang responsable sa kaguluhang to. Ikaw ang gumagawa ng takot. Ngunit bago pa makalapit si Kapitan, biglang lumindol. Umaling-aungaw ang matinis na sigaw ng kalikasan, parang palahaw ng isang inang nasasaktan. Napabitaw ang lahat, maging ang Kapitan ay napasigaw. Mula sa likod ng mga ulap, lumitaw ang liwanag na bughaw. Sumabog ito sa langit, at sa sandaling iyon, lumitaw si Aria, kasama sina Tomas, Bagani at Tulaya, nakalutang sa himpapawid, saksi ang buong baryo. Panahon na upang makita ninyo ang katotohanan, wika ni Aria. Ang kagubatan ay hindi lamang kumpol ng mga puno. Ito ay may puso, kaluluwa at kasaysayan. At sa inyong kasakiman, ito'y nasasaktan. Bumukas ang lupa sa malapit sa Barangay Plaza. Mula roon ay umakyat ang mga ugat. Buhay, gumagalaw, parang ahas na nagsasayaw. Pumulupot ito sa mga poste, sa simbahan, sa bahay ng Kapitan. Ngunit hindi ito nananakit, nagbabala lamang. Napatingin ang lahat kay Tonyo, na ngayon ay nakatayo sa harapan, taas noo, hawak ang baston ni Aria at ang sangkal ng kagubatan. Ako si Tonyo, anak ni Mang Lando, apo ni Ka Fausto, isang magtutuba. Sa ngalan ng aming lahi, ako'y nanunumpa. Hindi ako aalis sa lupang ito. Handa akong harapin ang sino mang sisira sa aming tahanan. Tumigil ang lindol. Tumigil ang hangin. Tumigil ang lahat. At sa katahimikang iyon, biglang dumating ang isang grupo ng mga armadong lalaki, kasama si Don Marcelo at si Caberting. Mga engkanto, magkukulam, pasabugin niya ang kagubatan, sigaw ni Don Marcelo, sabay utos sa kanyang mga tauhan. Ngunit bago pa sila makalapit, kumulog. Mula sa ulap ay bumagsak ang isang liwanag. Sa gitna nito ay lumitaw ang diwatang tagabantay ng apoy. Isang matandang nilalang na may pulang buhok at balat na parang pinanday sa bulkan. Kapag binasag mo ang balanse ng kalikasan, ang apoy ay kakainin ka. Sigaw ng diwata. Nagliyab ang paligid ni na Don Marcelo. Ang kanilang mga baril ay natunaw. Ang kanilang mga sasakyan ay nabalutan ng ugat ng puno. Ang mga armadong lalaki ay nagsitakbo. Iniwan si Marcelo na ngayon ay nakaluhod. Patawad, hindi ko alam. Akala ko'y kayamanan lang ito. Pagmamakaawa niya. Lumapit si Tonyo at itinaas ang baston. Ang tunay na kayamanan ay hindi ginto o lupa. Ito'y kapayapaan, kalikasan at pagkakaisa. Iyon ang tunay na yaman ng mga tulad naming magtutuba. Mula sa harapan, lumapit si Mang Lando, patakbong niyakap si Tonyo. Anak, ang galing mo, sabi ni Lando, pinipigilan ng luha. Ngayon, alam ko na, hindi na sayang ang ating pinagsikapan. Ilang araw ang lumipas. Nagpasya ang buong baryo, mula sa matanda hanggang sa kabataan, na pawalang bisa ang proyekto. Sa tulong ni na Aria at ng mga engkanto, pinirmahan ng barangay ang kasunduan ng proteksyon, isang kasulatang simbolikong nilagdaan ng mga tao at nilalang ng kalikasan. Ang mga dati sakim sa pera, ngayon ay nagbigay lupang taniman ng puno. Si Caberting, sa kahihiyan, ay lumayo muna sa baryo, ngunit nagpadala ng paumanhin. Si Don Marcelo ay sinundo ng mga autoridad para panagutin sa ilegal na operasyon. At si Tonyo? Siya ang itinanghal na tagapag-ingat ng gubat
ng bagong barangay sanggunian. Hindi na lamang siya anak ng magtutuba. Isa na siyang tagapamagitan ng dalawang mundo, ng tao at ng engkanto. Makalipas ang 1 buwan mula sa huling pagsubok, nagbalik ang katahimikan sa baryo ni Tonyo. Muling bumalik ang mga ibon sa kanilang awit tuwing umaga, ang mga tarsier sa kanilang pagkakapit sa mga punong niyog, at ang simoy ng hangin ay muling naging preskong may halimuyak ng dapdap at baging. Ang kagubatang muntik ng mawasak ay unti-unting naghilom, salamat sa tulong ng mga engkanto, duwende, diwata, at higit sa lahat ng mga taong muling naniwala. Sa ilalim ng punong balete kung saan ginanap ang ritual ng pagkakaisa, muling nagtipon ang buong baryo. Naroon sina Kapitan Ernesto, na ngayoy nanahimik at tila natuto ng leksyon. Si Aling Meli, na may dalang sinaing na biko at salabat. Si Katino, at ang iba pang matatandang may panibagong paggalang sa kalikasan. Nasa gitna si Tonyo, nakasuot ng puting barong gawa sa sinamay, at may bakas ng halamang gumagapang sa laylayan. Nasa tabi niya si Mang Lando, nakangiting punong-puno ng pagmamataas sa kanyang anak. Sa harap nila, lumitaw si Aria, ngayon ay mas nagniningning pa kaysa dati. Sa kanyang tabi ay sina Tomas ang duwende, Bagani ang tikbalang, at Dulaya ang matandang diwata. Ngayong araw na ito, sabi ni Aria, itinatalaga namin si Tonyo bilang tagapangalaga ng hangganan, ang tagapamagitan sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga nilalang ng kalikasan. Hindi siya hari, hindi rin bayani. Siya ay gabay, tagapayo, at tagabantay. Isang bughaw na liwanag ang bumalot sa katawan ni Tonyo. Ngunit sa halip na maging nakakatakot, ito'y nagdulot ng kapayapaan sa puso ng lahat ng nanonood. Hindi ko ito tinanggap para maging espesyal, wika ni Tonyo habang nakatingin sa mga taga-baryo. Tinanggap ko ito para ipagpatuloy ang pamana ng aking ama, ng mga magtutuba, ng mga tagapangalaga ng lupa. Hindi natin kailangang maging mayaman para maging makapangyarihan. Kailangan lang nating maging totoo at tapat sa ating pinagmulan. Pumalakpak ang mga tao at mula sa itaas, bumagsak ang mga puting bulaklak mula sa mga sanga ng balete. Hindi bulaklak na karaniwang tumutubo, kundi yaong mula sa puno ng engkanto na nagkakaroon lamang ng bulaklak kapag may bagong tagapangalaga. Muling bumalik sina Tonyo at Mang Lando sa kanilang niyugan. Hindi na ito basta taniman lamang. Isa na itong likas na sentro ng aral at gubat kung saan dinadala ang mga bata para matutong magtanim, rumespeto sa kalikasan at makinig sa mga kwento ng matatanda. Si Tonyo ay nagtuturo na rin sa mga kabataan kung paano alagaan ang lupa, kung paano magtuba, at higit sa lahat, kung paano magpakumbaba sa harap ng kagubatan. Hindi na niya kailangan ang mahika ni Aria upang maramdaman ang presensya ng mga engkanto. Ang mismong pagtibok ng lupa ay nagsasabi sa kanya kung may mali o tama sa paligid. Minsan sa gabi, dumadalaw pa rin si Aria. Hindi na siya laging nakikita ni Tonyo, pero palagi niyang naririnig ang huni ng mga alitap-tap, ang himig ng mga dahon sa hangin, senyales na nariyan pa rin ang kanyang mga kakampi. Isang gabi habang pinagmamasdan ni Tonyo ang langit na puno ng bituin, lumapit sa kanya si Mang Lando, dala ang 2 basong lambanog. Para saan to, Itay? Tanong ni Tonyo. Para sa magtutuba na naging tagapangalaga ng buong kagubatan, sagot ni Lando. At para sa kagubatan na patuloy nating babantayan, hanggat may ugat sa lupa at hangin sa langit. Nagtagay sila. Tumawa. Tahimik. Simple. Gaya ng dati. At sa kanilang likuran, sa lilim ng matandang niyog, isang pares ng mata ang nanonood. Mata ng isang engkantong nakangiti, masaya sa piniling kinabukasan ng mga tao at ng kanyang mundo. Wakas.